Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nagsama-sama upang gunitain ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. Marami pong nakakaalam patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi nila lubusang nalalaman ang tunay na kahulugan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kanino po ba ito iniaalay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay. So, atin pong pag-aaralan o atin pong gugunitain ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, the death of Christ. That was the supreme work of the Lord Jesus Christ here on earth. Yun po yung kanyang dakilang layunin kung bakit siya bumaba buhat sa langit upang ialay ang kanyang buhay. Jesus came to die. His purpose could not be gained in no other way. Sin involves the death penalty. Someone must bear it, either the sinner or a suitable substitute. And there is no possibility of bribery at heaven's court. So, yung the doctrine of His death, foretold by God, ito po ay propesya po na mangyayari at gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 8, nang siya ay hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. So, hindi po dahil sa sala ng ating Panginoon, sapagkat siya ay perfect God, perfect man, walang kasalanan. Ang kanyang layunin, ang taong guilty ay sa kasalanan ay kanya pong ililigtas sa tunay na kapahamakan ng buhay. So, His death was appointed by God. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Kaya din po sabi niya sa Acts chapter 2 verse 23, ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula pa ay ipinapako ninyo at pinapatay sa mga taong masasama. So, ano po ang kahulugan ng kanyang kamatayan? Una rito ay atonement, pagbabayad sala o pantubos sa kasalanan ng sanglibutan. And pangalawa yung reputation, handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, ang pangatlo po ay substitute. Inialay niya ang kanyang buhay, use in place of another. Yun po yung ibig sabihin ng substitute, na instead na tayong mga makasalanan ng siyang tumanggap ng kaparusahan, ay inako po ng ating Panginoon Jesucristo ang kaparusahang dapat para sa mga tunay na makasalanan. At ang kasunod po ay redemption, pantubos sa kasalanan. Tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan. And reconciliation, muling pinagkasundo tayo sapagkat there is war sa pagitan ng tao at ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. So meron pong gera na nangyayari. So upang maibalik ang relasyon ng Diyos sa tao, ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, inialay niya ang kanyang buhay, pantubos po, upang ibalik ang ugnayan ng Diyos at ng tao. At ang sumunod, ano po ba ang mode of His death? Ang mode ng kanyang anyo, ng kanyang kamatayan. He died by crucifixion. So, His death was voluntary. Sabi ng iba, talagang ang ating Panginoon Jesucristo nung siya ay hinuli,
nag-resist, but hindi po gayon ang katotohanan. Ang kanyang buhay sa simula pa ay iaalay na para sa mga tao. So ang kanyang kamatayan ay voluntary po. Sabi niya, kusa ko itong ipinagkaloob. So ano po ang kadahilanan ng kanyang kamatayan? Sin demanded a payment. Ang kasalanan ay mayroong kabayaran, the death penalty. And only Christ could pay it in full. Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang siyang makapag-qualified sa pagtubos ng ating mga kasalanan. So, ano ang resulta ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Ito dapat ang malaman ng maraming tao. Ang resulta ng kanyang kamatayan, salvation to all mankind that accepts Him as a substitute. Sabi po ng mga aklat ng unang Timoteo chapter 4 verse 10, dahil dito nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. The one who suffered was not a mere man, he was the God-man. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kat kapatid, ikaw ay pinawalang sala sa iyong kasalanan, ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan nang dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang qualified na handog para sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ay ganun na lamang po, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Makikita po natin sa habang siya'y nasa krus ng Kalbaryo, ikaw pa rin kapatid ang kanyang inaalala at ikaw pa rin ang kanyang pinag-aalayan ng kanyang buhay. Nais niya na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang muling pagkabuhay. At yun po ang dapat nating ilagay sa ating mga puso't isipan, na tayo po ay guilty sa lahat ng mga kasalanan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sapagkat kanyang inialay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin at sa buong mundo. Ang kapatawaran ay iginawad niya sa ating lahat. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sapagkat ikaw ang aming Panginoon at aming tagapagligtas na nag-alay ng iyong buhay para sa amin, na dapat naming maalala pa Panginoon kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito, kung bakit mo kami iniligtas sa tiyak na kamatayan ng buhay. Salamat sa buhay ng aming Panginoon sa Kristo na inialay doon sa cross ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Sa kaming mga nagtitiwala at tumasampalataya sa ginawa ng aming Panginoon sa Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, bagumat mamamatay ay muling mabubuhay. Salamat po Panginoon sa iyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, kaligtasan sa lahat ng sangkatauhan. Ang papurit parangal aming pong binabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.